Atin ng West Philippine Sea, and alam ko namang alam nyo na rin na nanalo tayo sa arbitral ruling natin. So, punta na tayo sa next question. Ang question kasi dyan is, bakit ganito yung ginagawa ng China? Ano ba to? Act of war na ba to? Ano ba to? And, naku, yung US, maaasahan mo talaga yung US. Ganito. Ang US, susunod sila sa Mutual Defense Treaty. Dahil pag tinignan mo ang definition ng isang treaty sa international law, source of international law kasi ang treaty. Ngayon, ang treaty para yung kontrata sa mga individuals na may obligatory force. So, meaning to say, pag dalawang contracting states, dalawang sovereign states pumasok sa isang treaty, kailangan nilang sundin yan under the doctrine of Pacta Sunt Servanda. Ang sinasabi kasi sa Pacta Sunt Servanda, treaties must be complied with in good faith, di ba? And they cannot ignore nor modify the treaty without the consent of the contracting parties, which means yung dalawang states involved. So, yun, pinag-uusapan natin yung Pilipinas at yung Amerika dito, di ba? So, sila yung contracting parties. So, siguro guys, you're wondering, bakit hindi pa tayo gumante? Ba't di pa natin yung pagsasapakin, di ba? Palahin din natin, pinala yung isang daliri nung nung isang taga-Coast Guard. Act of war na ba yun? Sad to say kasi, hindi pa siya act of war. Kasi, para masabi mo kasing act of war yan, syempre first, it must be an armed attack. Pero, it must be carried out by regular armed forces. Yun siya. Ngayon, yung pagbomba din ng tubig, sadly, hindi pa siya act of war. So parang anong nangyayari ngayon, sa madaling sabi, tinitrigger tayo ni China na mag-retaliate tayo. Tinitrigger tayo ni China na kayo ang mauna, kayo ang gumawa ng dahilan para bombahin na talaga namin kayo. Parang, alam mo yun? So, ayun. So kung pagsasamahin natin yung dalawang pinag-usapan natin, presupposing the fact na may armed attack dito coming from armed forces ng China, doon matitrigger yung treaty. Gets? Ngayon, siguro may tanong kayo, pag binabomba tayo ng tubig, pwede na ba ako mag-anticipatory self-defense? Kasi binomba ako ng tubig may dala ako dito boga. Iboga ko na rin mo sila. Hindi pwede. Kasi nga, sa mata ng batas, hindi pa yung act of war. Ngayon, pag ikaw ang gumawa nun, hindi parang ikaw ang nag-initiate ng act of war. Di ba? Parang nagpapakiramdaman sila kung sino unang matitrigger. Parang gano'n. O sabihin natin, kuya, paano kung bitin yung tulong ng US? May magagawa pa ba tayo? Meron pa rin. Meron tayong right to collective self-defense. Ano ibig sabihin nun? Kaya tayong humingi ng tulong sa ibang mga sovereign states. Siyempre, express request yan na kasi siyempre, tayo yung victim state. Tapos, presupposing na may armed attack na. Di ba? In plight, in attention to our plight, magre-request tayo, express request sa mga ibang bansa to come to our aid or to help us. Pwede yun. So, yun. So, ayun, yun yung sinasabi ng ating batas. Nothing really deep naman yung sinabi ko. Pagka binasa nyo naman yung international law, mga notes, ganyan, nandun naman yun. You can read it for yourself. Pero, eto, personal opinion ko na to. I don't think that China will go into war. Unless tayo mauna, gets. They will not initiate a war kasi they cannot sacrifice their international standing. So, ibig sabihin ni Sir, magkakaroon lang ng war kung i-provoke ng Philippines ang China. So, bakit maraming nababahala katulad nila? If the situation in the South China Sea will become much worse, as people in my country are already saying, is war going to happen in the Philippines? Will China bomb the Philippines? I said, I don't know, but with the 9 EDCA bases here in the Philippines, most likely, the Philippines will be a battleground. Former Prime Minister of Singapore, Lee mentioned, are you serious? Do you really want the Philippines to be a battleground? Sir, as a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Thank you. So, ano ba talaga? Dapat ba tayong matakot? Or hindi naman? As long as hindi natin papatulan ang panghaharas ng China.